Katatapos lang manganak ni Hailey at hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay nagmamadali tulad ng isang baliw at isang sprinter patungo sa lugar ng konstruksyon. Huwag mong gibain ang pinto ko. Ang Hailey Residences ay dating ang ibig sabihin ng lahat kay Hailey. Ito ay ang kanyang palasyo at santuwaryo kung saan siya ay maaaring bigyang kasiyahan ang kanyang vanity. Hinding-hindi siya papayag na sirain ito ng sinuman. Nang marinig ang sinabi ni Hailey, huminto ang lalaking nagmamaneho ng crane at lumingon kay Jordan. Gayunpaman, walang awang utos ni Jordan, huwag kang titigil. Ituloy mo ang pagdedemolish. Nang matanggap ang utos ni Jordan, hindi na pinansin ng crane driver ang sigaw ni Hailey at nagpatuloy sa pagsira sa huling bahagi ng sign na may crane. Bang! Ang huling piraso ng simboard na may nakasulat na Hailey ay nahati sa dalawa. Nang makita niya ang pintuan sa harap ng lugar na ipinangalan sa kanyang sarili na ganap na nawasak, agad na bumagsak si Hailey at lumuha sa lupa. Hindi. Aking Hailey Residences. Aking palasyo. Hindi. Malayang tumutulo ang mga luha ni Hailey na parang gripo. Sa 3 taon na nakilala ni Jordan si Hailey, hindi pa niya ito nakitang umiyak ng ganito kalungkot. Kahit lumuhod si Hailey para magmakaawa kay Jordan na patawarin siya, hindi pa siya umiyak ng ganito ngayon. Sa katunayan, minahal ng babaeng ito ang Hailey Residences, higit pa sa pagmamahal niya sa kanya. Sa pagtingin kay Hailey, na umiiyak sa paghihirap, si Jordan ay wala ng bakas ng awa sa kanya. Ang sitwasyon ngayon ay ganap na kasalanan ni Hailey. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Hindi naawa si Jordan sa kanya, at pagkatapos tanggalin ang mga salitang Hailey Residences, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga construction worker, magtrabaho kaagad at simulan ang paggawa ng sementeryo. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat si Hailey kay Jordan at nagmamadaling bumangon para kumaripas ng takbo patungo sa kanya. Jordan, anong sabi mo? Gusto mo bang magtayo ng sementeryo dito? Sabi ni Jordan, tama, nabili ko na itong kapirasong lupa at wala ng Hailey Residences dito. Sa halip, gagawin itong sementeryo. Hindi. 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 Sa sobrang sakit at paghihirap ni Hailey ay muntik na siyang masira. Jordan, hindi mo magagawa ito. Nakalimutan mo na ba? Ito ang patunay ng ating pagmamahalan. Ikaw ang nagpangalan sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay pinili mo rin. Paano mo gagawing sementeryo ang isang lugar na sumisimbolo sa ating pagmamahalan? Hindi maiwasan ni Jordan na makaramdam ng kabalintunaan nang marinig niyang sinabi ni Hailey ang mga katagang iyon. Bigla niyang naalala ang video ng wedding ceremony nila na ipinadala sa kanya ni Hailey at Kaiden. Sa video, sinabi ni Hailey na ang Hailey Residences ang love nest nila ni Kaiden. Malamig na sabi ni Jordan, hindi ba ito ang love nest nila ni Kaiden? Wala itong kinalaman sa akin. Nagulat si Hailey. Iyan ang mga katagang sinabi niya nang ikasal siya kay Kaiden. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Jordan. Agad namang humingi ng tawad si Hailey kay Jordan na nakaluhod, Jordan, I was wrong. Ito ang love nest at sanctuary na pag-aari natin, hindi si Kaiden. Wala itong kinalaman sa iba. Malamig na yumuko si Jordan. Talagang si Hailey ang nagpapasya sa kanyang pagpili ng mga salita depende sa taong kausap niya. Sinabi ni Jordan, Hailey, ang dahilan kung bakit sinisira ko ang lugar na ito ngayon at ginagawa itong sementeryo ay tiyak na ito ang aming love nest at ang patunay na minsan ay minahal kita. Ginagawa ko itong sementeryo dahil lahat ng nararamdaman ko para sa iyo ay patay na at lahat ay nabaon na. Hindi lumuhod si Hailey sa harap ni Jordan, umiiyak at hinihila ang laylayan ng pantalon niya. Hindi, mahal mo pa rin ako, siguradong mahal mo pa rin ako. Ako ang babaeng pinakamamahal mo. Hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Jordan, alam mo na mahalaga sa akin ang Hailey Residences, at itinuturing ko itong kasing halaga ng ating anak. Please wag kang masyadong malupit para saktan ng anak ko, okay? Ang pagbanggit sa bata ay lalong ikinagalit ni Jordan. Sinigawan ni Jordan ang mga construction worker, magtrabaho ka pa. Gusto kong makita ang unang libingan bago magdilim. Nang marinig ni Hailey ang sinabi ni Jordan, mas hinigpitan niya ang paghatak sa binti ni Jordan. Kinasusuklaman ni Jordan ang pangungulit ni Hailey, ngunit ayaw niya itong sipain. Sa bagay, kakapanganak pa lang ni Hailey at nagpapagaling pa. At the end of the day, hindi magpapabuli si Jordan sa isang babaeng kakapanganak pa lang.
Kaya naman, agad na inutusan ni Jordan si Pablo, hilahin mo siya. Agad na pumunta si Pablo sa likod ni Hailey at hinawakan siya mula sa likod gamit ang dalawang kamay, pilit siyang hinila palayo. Napakalakas ni Pablo kaya sabay-sabay niyang hinila palabas si Hailey. Gayunpaman, sumigaw si Hailey, Napatingin si Hailey kay Pablo na may matinding inis at tumahol, "How dare you take advantage of me? Ikaw aso, ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ang dating asawa ng iyong amo sa harap ng iyong amo. How dare you be so reckless with me? Ang anak ko ay anak ng iyong Panginoon at tiyak na hahalili sa stiles sa hinaharap. How dare you be so rude to me?" Nagulat si Pablo sa sinabi ni Hailey kaya agad siyang namutla. Galit na galit niyang ipinaliwanag kay Jordan, "Master, hindi ko ginawa. Gumamit lang ako ng kaunting puwersa nang hilahin ko siya. Maaaring nasaktan ko siya, ngunit isinusumpa kong tiyak na hindi ko siya pinalaya." Tumingin si Jordan kay Hailey at sinabing, "Hindi na ikaw ang dalisay at inosenteng Hailey Camden na kilala ko. Pablo, huwag mo siyang pansinin. Ibalik mo siya sa kotse, huwag mo akong istorbohin dito." Sa pahintulot ni Jordan, tumigil din si Pablo sa pagsasalita ng walang kapararakan at agad na kumilos. Binuhat niya si Hailey at naglakad papunta sa Audi niya. "Buksan mo ang pinto ng Audi mo o itatapon ko ito sa bubong." Sigaw ni Pablo. Karga ni Pablo si Hailey na walang tigil na sinuntok ang likod. Gayunpaman, napakahina niya na parang kiliti kay Pablo. "Bakit? Bakit kailangan mong maging malupit sa akin?" Parang patak ng ulan ang mga luha ni Hailey. Habang karga-karga si Hailey sa likod, sinabi ni Pablo, "Bakit? Hailey Camden, hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Paulit-ulit mong niloloko si Mr. Jordan. Buti na lang at hindi kanya sinaktan. Ano ang pagsisinungaling ko kay Jordan?" Pagpapanggap pa ni Hailey. Putol ni Pablo. "Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa tingin mo ba pumunta kami sa Orlando para lang gibain ang Hailey Residences? Nakapunta na kami sa bahay ng first love mo. Ang pangalan niya ay Wilbur Kay, tama ba? Buhay at maayos ang asawa niya. Bakit mo nasabi na naaksidente siya?" Sa wakas ay naunawaan na ni Hailey kung ano ang katotohanan. Alam na ba ni Jordan? No wonder nagalit si Jordan kaya pinilit niyang gibain ang Hailey Residences para magtayo ng sementeryo sa lugar na ito na pinakagusto ko. Alam na pala ni Jordan na kasinungalingan lang ang naunang paliwanag ni Hailey. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, biglang sinampal ni Hailey ang likod ni Pablo ng paulit-ulit. She exclaimed, "Bilisan mo, ibaba mo ako. Ibaba mo ako dali." Sumigaw si Pablo, "Mas mabuting kumilos ka. Si Ginoong Jordan ay walang pakialam sa'yo. Kung magpapatuloy ka na naman sa masamang ugali, huwag mo akong sisihin sa pagiging makulit." Gayunpaman, patuloy pa rin siyang hinampas ni Hailey at sinigawan si Jordan sa di kalayuan, "Jordan, ayaw mo bang malaman ang totoo?" "Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo." Nang makitang handang mangumpisal at sabihin ni Hailey ang totoo, tumigil si Pablo para tingnan si Jordan. Sa pagkakataong ito, ang ugali ni Jordan ay medyo kabaligtaran ng dati. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, "Ayoko nang malaman ang katotohanan ngayon." Sapat na sa kanya ang mga kasinungalingan ni Hailey at ayaw na niyang mas lalo pang mahulog ang sarili sa mga pagkakamaling nagawa nito. Yung babaeng yun pwede kasama ng kahit sinong gusto niya. Anyway, hindi siya magiging babae ko. Ipagpalagay ko na lang na ipinanganak niya ang anak ko. Ano? Napatulala na tanong ni Hailey nang makitang ayaw makinig ni Jordan sa paliwanag niya. Natatawang sabi ni Pablo, "Naku, wala ka namang sinabi noong nabigyan ka ng pagkakataong magsalita dati. Huli na para magsabi ka ng kahit ano ngayon. Panatilihin ang mga maruruming sikreto mo sa buong buhay mo. Ayaw ni Mr. Jordan na malaman ang tungkol sa kalokohan mo." Galit na galit si Hailey at sinigawan si Jordan, "Jordan, ayaw mo bang malaman kung sino ang sadyang nagpahiya sa'yo?" Ang kanyang mga salita ay nagpasigla muli kay Jordan, na dati nang walang pakialam. "Anong sabi mo?" Nagmamadaling binuhat ni Pablo si Hailey patungong Jordan, ngunit bago pa man siya makarating sa Jordan, patuloy na sinasampal ni Hailey si Pablo, habang sumisigaw ito, "Bilisan mo, ibaba mo ako." Ibinaba ni Pablo si Hailey bilang pagsunod, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa Jordan. Sinabi niya, "Si Jordan, ang ama ng aking anak, ay hindi ko manliligaw. I was so in love with you, ikaw lang ang lalaking meron ako. Hindi ako isang babae na makikipagtulugan lang kahit kanino.
Kaaway mo ang lalaking iyon. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo kung kaya't nauwi sa ganito ngayon. Natigilan si Jordan. Kaaway ko. Sino to? Walang natatanda ang may kaaway si Jordan, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay sa iba't ibang lugar at pagiging saon ng Steelers, hindi sinasadyang nasaktan niya ang napakaraming tao. Sa nakalipas na 3 taon lamang sa Orlando, maraming tao ang nasaktan ni Jordan sa iba't ibang industriya na kanyang monopolyo sa hangaring maging hari ng bilog ng negosyo. Lumingalinga si Hailey sa paligid at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong kausapin ako tungkol dito? Maraming tao sa paligid at medyo maingay, kaya talagang hindi ito ang lugar para pag-usapan ang mga pribadong bagay. Pablo, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Hinawakan ni Jordan ang susi ng kotse ni Pablo at aalis na sana siya para pumunta sa ibang lugar para makipag-usap. Sumakay ka sa kotse. Utos ni Jordan kay Hailey. Hindi mo ba kayang takpan ng sementeryo dito, pakiusap ni Hailey. Sinulyapan ni Jordan ang nagsusumamong mga mata ni Hailey at inutusan si Pablo, sabihin mo sa kanila na huminto na sila. Pagkatapos, pinalayas ni Jordan si Hailey mula sa Hailey Residences. Pagsakay niya sa kotse, nagtanong si Jordan, saan mo gustong makipag-usap? Rose Garden Villa, sabi ni Hailey. Iyon ang lugar na dati nilang tinitirhan. Hindi nag-aksaya ng hininga si Jordan at sa halip ay dumiretso siya sa Rose Garden Villa, ang lugar na dati nilang matamis na tahanan. Ang dekorasyon, disenyo, at kasangkapan sa loob ng villa ay nanatiling pareho. Inayos din ito at nilinis ng katulong. Kaya naman, nadama ni Hailey na bumalik ang panahon noong 1 taon na ang nakalipas nang siya ay muling nagpakasal kay Jordan. Tuwang-tuwang hinawakan ni Hailey ang mga muebles, dingding, at mga painting sa villa at tuwang-tuwang naglakad. Sinubukan siyang tawagan ni Jordan, ngunit mabilis na umakyat si Hailey para pumunta sa kanilang kwarto. Pagkatapos ay nakita niya ang tula, pag-asa, at narinig ang himig ng midi na narinig din niya dati. Sa pagbabalik sa kwartong ito, muling napaiyak si Hailey, at tumalon siya sa mga bisig ni Jordan. Feeling touched, he asked, I'm so happy to be here again. Nandoon pa rin ang bango ng ating nakaraan. Pagdating ko dito, bumungad sa isip ko lahat ng matatamis na alaala na pinagsaluhan natin. Hubby, ikaw naman? Sinamantala ni Hailey ang pagkakataon at muling tinawag si Jordan bilang kanyang asawa. Talagang nagustuhan niya ang villa, lalo na ang kwarto. Sa huling pagkakataon na umalis siya sa villa na ito, napilitan siyang gawin ito dahil si Jordan ay nagpanggap na pinatalsik sa pamilya at ang villa ay kinumpiska. Napilitan si Hailey na umalis pero syempre, alam na ngayon ni Hailey na kasinungalingan lang iyon ni Jordan. Bagamat nagsinungaling si Jordan kay Hailey tungkol sa pagpapatalsik sa pamilya, hindi na siya nakabalik simula noong lumipat siya noong huling pagkakataon. Ang lahat ng nasa silid ay hindi ginalaw. Ganoon pa rin noong umalis sina Jordan at Hailey noong nakaraan. Gayunpaman, hindi tulad ni Hailey, hindi naalala ni Jordan ang nakaraan nang bumalik siya sa silid na kanilang tinutuluyan. Idiniin ni Hailey ang sarili sa mga braso ni Jordan, ngunit hindi na siya natuwa tulad ng dati. Tanong niya, Hailey, alam mo ba kung ano ang iniisip ko noong bumalik ako sa bahay na tinitirhan namin noon? Nang makitang hindi siya itinulak ni Jordan sa pagkakataong ito, naisip ni Hailey na ginugunita rin ni Jordan ang magagandang alaala na kanilang pinagsaluhan. Umiling siya at mas idiniin ang sarili sa kanya. Umisi si Jordan, iniisip ko kung sinong lalaki ang naging intimate mo sa kwartong ito pagkatapos kong umalis para sa trabaho tuwing umaga noong nakaraang taon. Nang makitang nagalit si Jordan ay natakot si Hailey, kaya agad siyang humiwalay sa katawan ni Jordan. Sabihin mo dali, sino yung lalaking yon? Itong huling pagkakataon lang ang ibinibigay ko sa'yo. Seryoso ang ekspresyon ni Jordan. Alam din ni Hailey na seryoso si Jordan sa pagkakataong ito, kaya hindi na niya intensyon na lokohin pa si Jordan. Ani Hailey, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng lalaking yon. Ang alam ko lang ay malakas ang background niya at napakayaman. Pagkatapos mong pumasok sa trabaho isang umaga, biglang pumasok sa bintana ang isang lalaki. Sa sobrang takot ko, sisigaw na sana ako ng malakas pero tinakpan niya ang bibig ko. Tapos sinabi niya sa akin na bibitawan niya ako hanggat hindi ako sumigaw. Hindi siya mukhang magnanakaw, mamamatay tao, o ano paman kaya pumayag akong maglaan ng oras at kausapin siya. Nagpakita muna siya sa akin ng ilang mga larawan at video na lahat ay tungkol sa kanya na naghahapunan at naglalaro ng golf kasama ang ilang mga kilalang tao.
Pagkatapos kong panoorin ang mga ito, napagtanto ko na hindi siya isang punk, ngunit isang taong mula sa isang kilalang pamilya. Tapos, tinanong ko siya kung bakit siya nanunukso sa bahay namin, at sinabi niyang kaaway ka niya. Kaya, gusto niyang gamitin ako para makaganti sa'yo. Siyempre tumanggi akong sumang-ayon, ngunit sinabi niya na kapag hindi ako pumayag, papatayin niya ako, ngunit kapag pumayag ako, bibigyan niya ako ng $150 milyong. $150 milyong. Sobrang halaga talaga ni Hailey. Tinanong ni Jordan, binigyan ka ba niya ng $150 milyong noon? Tumango si Hailey at sinabing, ginawa niya sa unang araw. Medyo nagulat si Jordan, pero medyo nagkaroon din siya ng epiphany. Nagulat siya na tutuparin ng lalaking iyon ang kanyang salita, at talagang ibibigay sa kanya ang pera. Ang $150 milyong sa cash ay hindi isang maliit na halaga para sa anumang pamilya. Sapat na yon para patunayan na makapangyarihan nga ang pamilya ng lalaki. Laking gulat ni Jordan dahil sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagkaroon pa rin ng lakas ng loob si Hailey na palihim na makipag-date kay Kaiden kahit na nabuntis na ito. Ito pala ay dahil mayroon siyang $150 milyong na nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon. Noong panahong iyon, ang mga ari-arian ng Camdens ay umabot lamang sa halos $200 milyong na malamang na ibibigay kay Drew. Kaya naman, ito ay isang kabuuan na kahit si Hailey ay hindi maaaring tanggihan. Habi! Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Jordan, pag-isipan mong mabuti. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Masasabi ni Jordan na hindi nagsisinungaling si Hailey sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi alam ni Jordan kung sino ang nasaktan niya, kaya't maghiganti siya sa kanyang sarili ng ganito. Siya kaya ang kalaban ni Jemmy? Si Jordan ay medyo matatag at maaasahan kapag humahawak ng mga bagay. Sa pangkalahatan, hindi niya sasaktan ang mga makapangyarihang pamilya sa bansa. Gayunpaman, iba ang kapatid ni Jordan na si Jemmy. Siya ay mas ligaw kaysa sa Jordan at hindi sineseryoso ang mga makapangyarihang pamilyang iyon. Bubugbugin niya ang sinumang hindi niya gusto at aagawin ang sinumang babaeng magugustuhan niya kahit may asawa na. Itinuring niya na ang taong iyon ay malamang na nalaman ang pagkakakilanlan ni Jemmy, ngunit walang paraan upang maghiganti kay Jemmy at sa gayon ay nagpa siya na maghiganti kay Jordan. Tinanong ni Jordan si Hailey, ano ang hitsura ng lalaking iyon? Sabi ni Hailey, may buzzcut siya at napakabata niya. Nasa early 20s lang siya at medyo katamtaman ang itsura niya. Hindi naman siya gwapo at hindi rin pangit. Wala ka bang kinunan ng litrato? Tanong ni Jordan. Masyadong malabo ang clue na binigay ni Hailey. Umiling si Hailey at sinabing, I didn't dare to do that. Sinabi niya na ang mga Camden ay matatapos kung maglakas loob akong tumawag ng pulis o sabihin sa iyo ang tungkol dito ng palihim. Nagpatuloy si Jordan sa pagsisiyasat, sinabi ba niya kung itatago niya o hindi ang sanggol kung mabubuntis ka sa kanyang anak? Agad na tumango si Hailey at napabulalas, nabanggit niya noon na kung ipanganak ko ang isang batang lalaki na pag-aari niya, bibigyan niya ako ng isa pang $150 milyong. Ngumisi si Jordan, siguro na-disappoint ka na hindi sa kanya si Luke, ha? Siyempre hindi. Ayoko ng dirty money niya. Jordan, tigilan mo na ang pangungutya sa akin. Walang nararamdaman sa pagitan niya at ako. Maaaring itinago ko ito sa'yo, ngunit nagsimula ang bagay na ito dahil sa'yo. Kung hindi mo sinaktan ng isang tao, hindi magiging ganito ang mga bagay. Sinimula ni Hailey na idirekta ang fault kay Jordan. Jordan, kailangan mong mahanap ang lalaking ito. Mayroon ka bang contact information niya? Tanong ni Jordan. Umiling si Hailey at sinabing hindi, wala siyang iniwan. Si Jordan ay humitit ng sigarilyo at pinag-aralan ito ng mabuti. Ang agenda ng taong iyon para gawin ito ay upang maghiganti kay Jordan at panoorin ang Jordan na maging isang katatawanan. Tulad ng mga taong gumagawa ng krimen, malamang ay binigyang pansin din ng lalaking ito si Hailey pagkatapos niyang ipanganak ang mga bata, para lang makita kung sa kanya ang mga ito. Napag-isipan ni Jordan na ang lalaking iyon ay may lihim na pagtatago ngayon. Baka dumating siya para kunin ang baby kay Hailey anytime. Nagkaroon na ngayon si Hailey ng 2 sanggol at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa issue ng paternity. Walang paraan para malaman ng mga tagalabas at naniniwala si Jordan na hindi alam ng taong iyon kung sino ang kanyang anak. Mukhang mahilig sa lalaki ang lalaking iyon.
Naisip ito ni Jordan at agad na tinawagan si Professor Gunn ng New York City Medical College Paternity Test Center. Hello, Professor Gunn. Mr. Steele, napakasaya kong natanggap ang iyong tawag. Pwede ko bang itanong kung anong mga tanong mo? Sabi ni Professor Gunn. Sabi ni Jordan, tumatawag ako para tanungin ka tungkol sa isang bagay. Kung may sumubok na magtanong sa iyo tungkol sa mga resulta ng paternity test ng mga anak ni Hailey, sana ay hindi mo ito sasabihin sa kanya. Natawa si Professor Gunn at sinabing, Mr. Steele, sigurado akong hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Tinawag mo pa ako. Wala ka talagang tiwala sa akin ha? Haha. Ipinagpatuloy ni Jordan, kung susubukan ka ng taong iyon na tanungin ka o banta ka gamit ang mga armas, mangyaring sabihin sa kanya na tanging ang anak ni Hailey ang pag-aari ko. Pagkarinig pa lang niya ng sinabi ni Jordan na baka may magbanta sa kanya ng armas, kinabahan agad si Professor Gunn. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, mabilis na nagtanong si Hailey, Jordan, bakit mo hiniling na magsinungaling si Professor Gunn? Malinaw na anak mo ang bata. Habang nagsasalita siya, biglang natauhan si Hailey. Oh, alam ko, dapat sinusubukan mong akitin siya gamit ang pamamaraang ito, tama. Walang pakialam na sabi ni Jordan, hindi ba maganda? Kung alam niyang nagsilang ka ng anak para sa kanya, bibigyan ka niya ng dagdag na $150 milyong. Tuwang-tuwa si Hailey, pero nagkunwari siyang walang pakialam, oh Jordan, anong pinagsasabi mo? Wala akong pakialam sa pera niya at wala akong nararamdaman para sa kanya. Ayaw ko kasing palakihin ang anak niya. Kahit bigyan niya ako ng pera, ayoko. Sabi ni Hailey, paano kung hindi siya pumunta sa test center para tingnan ang mga resulta? Baka hindi niya alam kung saang lugar tayo napunta, di ba? Pinag-isipan ito ni Jordan at naramdaman niyang may katuturan ito. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos? Si Hailey din, nag-isip sandali at sinabing, I think it would be more attention-grabbing to make things more lively. I want to throw a baby shower for my twins. Siguradong akitin siya nito na pumunta. Tumingin si Jordan kay Hailey, nakitang hindi na siya tulad ng dati. Dati, kailangan niya ng payo mula sa kanyang tagapayo, si Rachel, bago gumawa ng anumang desisyon. Ngayon, napakabilis niyang makaisip ng mga masasamang ideya, at ang kanyang utak ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa kay Jordan. Tumango si Jordan at sinabing, sige, mag-baby shower tayo at ipahiwatig ang kanilang mga pangalan bilang Luke Camden at Lee Steele. Kapag nakita niya ang mga pangalan, tiyak na huhulaan niya kung sinong bata ang pag-aari niya. Sumang-ayon si Hailey. Ngayong mahigit kalahating buwan nang isinilang ang mga sanggol, nagpasya si Jordan na magpaligo sa ika-1 ng Marso. Mahigit 1 linggo lang mula ngayon. Jordan, pwede bang sa Orlando gaganapin ang baby shower? Malapit na kaming magdiborsyo ni Kaiden, at hindi na ako titira sa New York City, tanong ni Hailey. Kahit na ang New York City ay isang mas maunlad na lungsod kaysa sa Orlando, hindi makakamit ni Hailey ang isang foothold doon ng mag-isa. Orlando ay kung saan ang kanyang pinagmulan ay. Tumango si Jordan. CJ. Patuloy sa pagre-request ni Hailey, pwede ba akong magstay dito? Gusto ko talaga ang kwartong ito. Tumingin si Jordan kay Hailey nang walang pakialam at sinabing, karapat-dapat ka ba? Hindi hahayaan ni Jordan na tumira si Hailey sa kanyang villa. Matapos itaboy si Hailey, tinawagan ni Jordan si Victoria. Victoria! Honey, kamusta ka na? Ayos lang ako. Sa wakas alam ko na ang nangyayari. Ang ama ni Lee ay isa sa mga kaaway ko. Isa sa mga kaaway mo? Wala rin akong clue. Kailangan kong manatili sa Orlando ngayon at alamin kung sino ang taong ito. I'm sorry, hindi na kita nakasama pagkatapos mag-propose sa'yo. Kapag naayos ko na ang usaping ito, magpapakasal na tayo. Hindi nagmamadali. Anyway, matagal na kitang kinikilala bilang asawa ko. Sobrang lapit namin sa isa't isa, hindi namin kailangan ng certificate para ma-validate ang relasyon namin. Siya nga pala, tumawag si Russell kanina at sinabihan akong pumunta sa Houston para makipag-usap sa kanya ng personal. Dahil hindi ka nababalik sa lalong madaling panahon, gagawa ako ng biyahe sa Houston sa loob ng ilang araw. Hindi ka tututol, di ba? Hindi, may tiwala ako sa'yo. Linawin ang mga bagay sa matandang iyon.
Sabihin sa kanya na itigil ang panggugulo sa iyo at ipaalam sa kanya na hindi niya ako matatalo, maging ito sa mga tuntunin ng kayamanan o kahinahunan o kung sino ang higit na nagmamahal sa iyo. Sabihin mo sa kanya na kalimutan na niya yon. Irerelay ko sa kanya ang bawat salita mo. Haha, mahal kita, honey. Nanatili si Jordan sa Rose Garden Villa ngayong gabi. Bawat sulok ay tila napuno ng mga alaala ni na Jordan at Hailey. Ang mga eksena ng kanilang masayang pagtatalo at mapagmahal na pakikipag-ugnayan ay tila nag-flash sa isip ni Jordan na parang isang pelikula. Noong nakaraang taon, hindi niya akalain na hahantong siya sa ganoong sitwasyon ngayong taon. Kumuha si Jordan ng isang bote ng puting alak mula sa kabinet ng alak, hiniling sa katulong na gumawa ng ilang merienda upang sumama sa alak. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng inumin sa sala. Galit sa kanyang mga anak, nalasing si Jordan pagkatapos ng ilang baso ng alak. Nang magising siya ng 9:00 kinabukasan, nadatna ni Jordan ang sarili na natutulog sa kwartong tinitirhan nila ni Hailey noon. Agad na bumangon si Jordan mula sa kama, sinampal ang kanyang katawan sa pagkasuklam, at hiniling ang katulong na lumapit sa medyo galit na paraan. Tita! Katulad pa rin ang dati ang katulong, at araw-araw siyang nag-aayos ng kwarto. Pagbalik ni Jordan kahapon, matagal siyang excited. Nang marinig niyang may tumawag sa kanya, tuwang-tuwa siyang umakyat sa itaas at nakangiting nagtanong, Mr. Jordan, anong problema? Sabi ni Jordan, bakit mo ako tinulungan sa kwartong ito? Di ba sabi ko hindi na ako titira sa kwartong ito? Sabi ng katulong, Mr. Jordan, hindi kita tinulungan. Pumunta ka dito para matulog mag-isa. Yuhi! Hindi inaasahan ni Jordan na babalik siya sa kwartong ito ng lasing. Ang silid na ito, sa katunayan, ay naglalaman pa rin ng labis na pagmamahal ni Jordan para kay Hailey, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya makatingin ng diretsyo sa silid na ito. Pagpasok niya sa silid na ito, hindi na mamalayan na lilitaw sa kanyang isipan ang mga larawan ni Hailey na nagtataksil sa kanya kasama ang isang kakaibang lalaki alang-alang sa $150 milyong. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng katulong, Mr. Jordan, gusto kang makita ni Miss L. Camden. 3 oras na siyang naghihintay sa labas. Gusto mo ba siyang makita? L. Camden? Kababalik lang ni Jordan upang manirahan sa Orlando, ngunit hindi niya inaasahan na darating si L sa kanya ng ganoon kaga. To be honest, hindi naman masyadong masama ang impresyon ni Jordan kay L. Siya ay medyo mas walang muwang at uto kaysa kay Hailey. At saka, kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging maayos ang paghihiwalay ni Jordan kay Hailey. Kaya naman, may utang na loob sa kanya si Jordan. Hayaan mo siyang pumasok at hilingin sa kanya na hintayin ako sa sala habang naguhugas ako ng mukha bago bumaba. Okay, Mr. Jordan. Nagpatuloy si Jordan sa paghuhugas, nalaman lamang na ang panghugas ng mukha at toothpaste ay nakakagulat pa rin ang mga binili ni Hailey para sa kanya dati. Kaya naman, nagpasya siyang basta-basta na lang banlawan ang kanyang mukha ng tubig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba. Sa sandaling ito, nakaupo sa sala ang isang marangal, maganda, at nakaistilong suot na babae na nakasuot ng light-colored turtleneck sweater, na ipinares sa isang maitim na kulay na palda ng winter season, at humihigop ng tsa. Pagtingin sa matikas at magandang babae ay natigilan si Jordan. Nang makita ng magandang babae si Jordan, inilapag niya ang kanyang tasa sa pagkagulat at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Jordan! Ang magandang babae ay direktang tumalon sa mga bisig ni Jordan. Tiningnan ni Jordan ang magandang babae sa harapan niya at medyo hindi makapaniwalang nagtanong, El. Yuha! Masayang tumango si El. Laking gulat ni Jordan dahil nagbago ang itsura ni El. Naging maganda siya. Nagpa-plastic surgery ka ba? Diretsong tanong ni Jordan. Elle also graciously admitted, yes, I did some fine-tuning to my features. Mukha ba akong maganda? Ano ang hitsura ko kumpara kay Hailey? Ilang buwan pa lang mula nang magkita sila, pero hindi nila akalain na nagbago na pala si Elle. Talagang naging mas maganda si Elle. Dati, maganda lang ang figura at ordinaryong mukha ni Elle. Gayunpaman, mayroon siyang magandang pundasyon, at sa makatuwid, ang kanyang mga tampok ay naging mas malinaw pagkatapos ng ilang banayad na pagsasaayos sa kosmetiko. Gayunpaman, sa pagtingin kay Elle, na sumailalim sa plastic surgery, biglang naalala ni Jordan ang isang panaginip na minsan niyang napanaginipan. Sa kakaibang panaginip na yon, nagkaroon ng plastic surgery si Elle, at halos kapareho niya ang hitsura niya ngayon.
Siya ay naging napakaganda at ang kanyang figura ay napakaganda. Sa panaginip na yon, nagkasundo na rin si Rachel at ang kanyang asawa. Ang mas nakakatakot ay ang pagdaraos ng kasal ni Jordan at Hailey sa panaginip na yon. Pagkasama na rin silang dalawa. Noong una, akala ni Jordan ay walang katotohanan ang panaginip na yon, ngunit ngayon, natupad na ang isa sa mga eksena sa panaginip. Ibig sabihin ba nito ay magkakasundo din kami ni Hailey sa hinaharap? Imposible, 3 beses na akong pinagtaksilan ni Hailey, at hindi ko na siya pakakasalan muli kahit na mamatay akong mag-isa. Lihim na nag-isip si Jordan. Nang makitang lumalayo si Jordan, muling nagtanong si Elle, Jordan, ibigay mo sa akin ang iyong mga komento. Maganda ba ako ngayon? Mabilis na puri ni Jordan, sa totoo lang, medyo maganda ka kanina. Bakit ka nagpa-plastic surgery? Si Elle ay medyo maganda sa simula at mas mababa lang kumpara kay Hailey. Mas maganda talaga siya kaysa sa mga ordinaryong babae. At saka, ang kanyang hindi kapani-paniwalang figura ay sapat na para gawin siyang campus belle. Sinabi ni Elle, nagpunta ako sa ilalim ng kutsilyo para sa'yo. Para sa akin. Naguguluhan si Jordan. Sabi ni Elle, nakalimutan mo na ba? I put on the act with you para hiwalayan ka ni Hailey. Malinaw mong sinabi na makikipag-date ka sa akin pagkatapos ng diborsyo, ngunit sino ang nakakaalam na talagang magkakasama kayo ni Victoria Clark? Mas matanda sa akin si Victoria, and yet, siya ang pinili mo kaysa sa akin. Iyon ay dahil sa tingin mo ay hindi ako kasing ganda niya. Kaya, nagpasya ako at nagpasya na kailangan kong mag-facelift at maging mas maganda kaysa kay Hailey at Victoria. Jordan, ngayong nagtagumpay na ako, pwede ba kitang maging girlfriend? Si Jordan ay sobrang awkward dahil gusto niya ang mga magagandang babae. Gayunpaman, sapat na ang ganda ni Elle bago pa niya magawa ang anumang bagay sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jordan na huwag makipag-date sa kanya ay talagang walang kinalaman sa kanyang kagandahan. Hindi napigilan ni Jordan na haplusin ang buhok ni Elle at sinabing, Elle, I have always treated you like sister, and I have a girlfriend now. Malapit na kaming ikasal ni Victoria. Salamat sa pagkagusto mo sa akin. Mas magaling ka talaga sa pinsan mo. Kung alam ko lang noon na magdadala sa akin ng sobrang sakit at paghihirap si Hailey, mas gugustuhin ko pang magpakasal sa'yo. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Jordan, labis na naantig si Elle kaya't lumundag siya sa mga bisig nito at napaluha. Jordan. Tinapik-tapik ni Jordan si Elle sabay ngiti, hindi ka pa nag-almusal no? Dito ka muna mag-almusal bago ka umalis. Sabi ni Elle. Ilang sandali pa ay naghanda na ang katulong ng masaganang almusal at inihain sa kanilang dalawa. Kumain sandali si Elle at sinabing, Jordan, actually, pumunta ako dito ngayon dahil sa ibang bagay. Hiniling sa akin ni Lola na huwag mong itaboy ang mga Camden sa gilid. Kapag nawala ang mga kliyente natin, malugi tayo. Napabuntong hininga si Jordan at sinabing, pasensya na, Elle, wala akong magagawa tungkol dito. Binago ako ni Hailey, kaya dapat ko siyang parusahan. Medyo hindi nasisiyahan si Elle. Ang salot talaga ni Hailey. Kinalagkad niya ang buong pamilya kasama niya dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ni Jordan, bagamat malapit nang bumagsak ang iyong pamilya, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Tapusin mo lang ang pag-aaral mo at tumutok ka sa iyong major. Kapag nakagraduate ka, tutulungan kita sa kung anuman ang gusto mong gawin. Salamat, Jordan, masayang bulalas ni Elle. Masayang kumain ng ilang kagat si Elle at biglang nagtanong, Jordan, bakit ka bumalik dito? Dahil ba gusto mong hintayin siyang magpakita? Hintayin mo siyang magpakita. Ano ang ibig mong sabihin? Sinong tinutukoy mo? Natatarantang tanong ni Jordan. Sabi ni Elle, ang manliligaw ni Hailey, ang ama ni Lee. Iniisip mo rin na babalik siya ulit dito, hindi ba? Hindi katulad ni Elle ang iniisip ni Jordan, pero curious siya kung bakit ganoon ang iniisip ni Elle. Nagtanong si Jordan, sa palagay mo, bakit babalik dito ang lalaking iyon? Medyo prangka rin si Elle. Out of habit, I guess. Dati, dapat lagi siyang dumaan habang wala ka sa bahay. Nasanay na siguro siyang pumasok sa residential estate at umakyat sa bintana. Magiging confident talaga siya pagdating niya ulit, di ba? Naramdaman ni Jordan na malaki ang kahulugan ng pagsusuri ni Elle. Maaaring ang villa lang ang pinakamagandang lugar para akitin ang lalaking iyon na lumapit. Sabi nga sa kasabihan, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar, kaya siguradong mag-isip ang lalaking iyon.
Nagpadala na si Jordan ng mga tao upang suriin ang footage ng surveillance camera, ngunit hindi na posible na mahanap ang footage mula 10 buwan na ang nakalipas dahil sakop na sila ng bagong footage. Ayon kay Pablo, ang mga bodyguard at gwardiya ng villa ay pinalitan na noong unang kalahati ng nakaraang taon. Kaya naman, malamang na napakahirap na hanapin ang lalaking iyon sa pamamagitan ng karaniwang pamamaraan. Matapos paalisin si Elle ay tinawagan agad ni Jordan si Hailey. Tinanong ni Jordan, "Hello, Hailey, nasaan ka?" Sabi ni Hailey, "Nasa New York City ako. Kakapirma pa lang namin ni Kayden sa divorce papers." Kuripo talaga ang hamak na yon. Noong una ay pumayag siyang bigyan ako ng $50 milyong, ngunit bumalik siya sa kanyang salita. 10 buwan na akong kasal sa kanya, at hindi man lang niya ako binigyan ng kahit 1 sentimos. Sa totoo lang medyo masaya si Jordan nang marinig ang galit na tono ng boses ni Hailey. "Ito ang kahinatnan na nararapat sa iyo, Hailey Camden. Magpakasal ka sa isang matangkad, gwapo at mayaman na lalaki ayon sa gusto mo. Magpakasal ka kay Kayden Huxley. Sige, lokohin mo ako at ipagkanulo mo ako. Ano ang nakuha mo ngayon? Karapat-dapat ka." Humihik binasabi ni Hailey, "Kung alam ko lang, hindi na sana kita hihiwalayan noon. I fell for it last year dahil sa sweet talk ni Kayden." Ayaw marinig ni Jordan ang iba pang sasabihin ni Hailey. Sa halip, tinanong niya, "Kailan ka babalik sa Orlando?" Sabi ni Hailey, "Babalik ako ngayon. Ayoko nang bumalik pa sa bastos na lugar na ito." Sabi ni Jordan, "Ayaw mo bang tumira sa Rose Garden Villa? Dalhin mo rito ang mga bata pagbalik mo." Biglang natuwa si Hailey, at napabulalas siya, "Totoo ba? Pumayag ka ba sa wakas na tumira ako sa'yo?" "Salamat, Jordan. Alam kong mahal mo pa rin ako. I swear from today onwards, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay." Hinding-hindi ko Nang makita kung gaano ka-excited si Hailey, galit na sinabi ni Jordan, "You misunderstood. Hindi ako titira sa'yo. Sa ibang lugar na ako titira. Kaya mong tumira dito mag-isa." Oh. Tuwang-tuwa pa rin si Hailey na makatanggap ng balita, kahit na hindi siya tumira kay Jordan. Dahilan, pakiramdam niya ay may posibilidad pa rin na magkasundo silang dalawa, dahil payag pa rin si Jordan na tumira sa kanyang tahanan, kahit na matapos ang insidenteng iyon. Gayunpaman, labis na nabasa ito ni Hailey. Ang dahilan kung bakit niya pinabalik si Hailey sa Rose Garden Villa ay dahil gusto niyang gamitin siya para akitin ang lalaking iyon. May kutob si Jordan na tiyak na magpapakita ang lalaking iyon. Di nagtagal, lumipas ang 1 linggo. Noon ay ika-1 ng Marso. Sa Marriott Hotel sa 11 Mito rin ang hotel kung saan idinaos ni Diana ang kanyang 80th birthday banquet. Ngayon, ang mga Camden ay nagsasagawa ng isa pang selebrasyon dito, ang baby shower para sa bagong silang nakambal ni Hailey. Gumastos ang Camdens ng 1 toneladang pera upang i-charter ang buong hotel, kabilang ang lobby, at lahat ng palapag, upang maiwasang lumitaw ang mga walang katuturang tao. Gayunpaman, ibang-iba ang eksena ngayon sa birthday banquet ni Diana noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, nang ipagdiwang ni Diana ang kanyang ika-80 kaarawan, ito ay isang masiglang kaganapan na dinaluhan ng lahat ng mga sikat na negosyante sa Orlando. Puno lahat ng mesa noon. Hiniling ni Hailey na hiwalayan si Jordan noon, kaya napakasigla nito. Ngayon, medyo walang laman ang venue. Bukod sa mga kamag-anak ng Camden na umukop ng 2 mesa, ang iba pang mga mesa ay walang laman dahil wala ni isa sa mga inimbitahang bisita ang dumating. Hindi napigilan ni Diana na mapabuntong hininga, "Naku, kailan pa tayo nagkaroon ng kaunting bisita sa ating mga celebratory banquet?" Kapag nakita ito ng matanda, tiyak na hindi siya makakapagpapahinga ng mapayapa. "Hailey, paano mo matutupad ang mga pagsisikap ng iyong lolo?" Hawak-hawak ang baby ni Jordan at pinagmamasdan si Lee, na nasa stroller, gumanti si Hailey nang marinig ang reklamo ni Diana. "Lola, pwede bang huwag ka nang magreklamo sa akin? Noong pinakasalan ko si Kayden dati at tumulong na iangat ang net worth ng pamilya namin sa halos 4 bilyon, hindi ba lagi mo akong pinupuri sa tamang lalaki? Kung gusto mong sabihin na bulag ako at masama ang panghuhusga, dapat ganoon din ang sabihin mo para sa lahat ng miyembro ng pamilya natin. Walang sinuman sa inyo ang marunong pahalagahan si Jordan." Sa sandaling ito, sumigaw si Herman sa galit, "Bastard! Paano mo makakausap ang lola mo sa ganyang paraan? Sinong tinatawag mong bulag?
Matagal nang napagtanto ni na Elle at Drew na iba si Jordan at nakabuo pa sila ng magandang relasyon sa kanya. Kahapon, naglalaro pa silang tatlo. Sabi ni Elle, yes, I played the auxiliary role and I was attached to Jordan's game avatar. Nanalo pa kami ng ilang laro. Hindi mapigilan ni Hailey ang mapangiti. Talaga? Ganda talaga ng relasyon nyo pero sorry, ipinanganak ko ang anak ni Jordan. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, hindi na napigilan ni Elle na tumawa. Sa sandaling ito, isang figura ang biglang lumapit. May dumating na bisita. Natuwa si Diana. Sa ngayon, ang Camdens ay nasa bingit ng bangkarota. Nasuspindi ang lahat ng proyekto sa ilalim nila at wala man lang silang sapat na pera para sa sweldo ng mga empleyado. Masasabing nasa doldrums din sila kaya walang gustong dumalo. Napakapamilyar ng taong ito. Ang nagsalita ay hindi isa sa mga Camden, kundi Jordan. Sa sandaling ito, si Jordan ay nasa hotel na ito, ngunit siya ay nasa pribadong silid sa itaas. Nakatingin na siya ngayon sa eksena sa unang palapag gamit ang kamera. Si Salvatore, na nasa gilid, ay nagsabi, hindi ba yan si Ryan Dunn, ang dating pangkalahatang ahente ng Uber Eats Takeout Delivery? Si Ryan Dunn yon. Naalala rin ni Jordan si Ryan Dunn, at hindi niya maiwasang maalala kung paano niya ginawang tanggalin ang kanyang uniforme sa trabaho sa harap ng lahat dito mismo noong isang taon. Pagkatapos, nawalan siya ng karapatang maging pangkalahatang ahente dahil nasaktan niya si Jordan. Ngayong muli silang nagkikita, tila nawala na ang dating gloria ni Ryan at ngayon ay parang huligan. Hoy, ikaw ba yan Mr. Dunn? Nakilala agad ni Herman si Ryan Dunn. Medyo tipsy, nakangiting sabi ni Ryan, haha, kanina pa. Mr. Camden. Walang laman ang venue at natuwa ang mga Camden na si Ryan ay dumating ngayon. Dali-dali nila siyang pinaupo. Mr. Dunn, umupo ka na agad. Ano ang gusto mong inumin, bati ni Benedict. Napabulala si Ryan na may halong panghahamak, hindi ako narito para dumalo sa inyong piging sa pagdiriwang kundi para makita kung paano kayo nagbiro sa inyong sarili. Hindi ko akalain na magiging ganito din ang Camdens, isang nangungunang pamilya sa Orlando, balang araw. Kung hindi dahil sa pagtulong sa inyo noong nakaraang taon, hindi ko sana sinaktan si Mr. Steele at napunta ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Karapat-dapat kayo. Sa sandaling ito, biglang ibinaba ni Hailey ang sanggol, tumayo mula sa kanyang upuan, at naglakad patungo sa lasing na si Ryan Dunn. Binigyan siya nito ng isang mahigpit na sampal, smack. Si Hailey, na mas naging parang isang marangal na babae, ay isang mahigpit na sampal kay Ryan Dunn. Isang maikling taon lang ang nakalipas, parang dalaga pa rin si Hailey sa harap ni Ryan. Pagkatapos ng 3 kasal, si Hailey ay naging higit na parang Camden. Sasampalin niya ang sinumang gusto niya. Lumaki nga si Hailey nang humigit kumulang 1.5 sentimetro ang taas pagkatapos ng panganganak, na ang mahiwagang panahon para sa maraming kababaihan na tumangkad. Tumayo siya sa harap ni Ryan na may nangingibabaw na aura at bumulalas. Kahit na nakababa ang mga Camden at nasa labas, hindi namin hahayaang kutyain kami ng isang tulad mo. Magwala ka ngayon. Tumingin si Ryan kay Hailey at napasigaw sa galit, you bitch, how dare you hit me? Bankrupt na ngayon ang mga Camden. Paano ka pa naging mayabang? Malamang wala ka na kasing pera gaya ko ngayon. Malamig na yumuko si Hailey at nagtanong, ikaw? Kung sa tingin mo mas mayaman ka sa akin, bakit wala tayong kompetisyon? Talagang sira ang mga Camden at nasangkot sila sa maraming demanda, ngunit may pera pa rin si Hailey. Mayroong isang misteryosong halaga ng pera sa account ni Hailey na hindi alam ng sinuman sa Camdens. Iyon ang $150 milyong na ibinigay sa kanya ng biolohikal na ama ni Lee. Yo, sino ba ang nagpapakayaman? Oh, so it's our good daughter-in-law. Biglang may naglakad pa sa hallway ng 2 pang tao. Sila ay walang iba kundi ang mga magulang ni Tyler, sina Leonard Collins at Rosie. Nakita ni Jordan ang dalawa sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Matagal-tagal na rin mula nang makita niya ang mga ito. Si Rosie ay nakasuot ng masikip na damit na nagpatingkad sa kanyang anyo. Siya ay maganda at matikas pa rin gaya noong nakaraang taon. Medyo nahiya si Hailey na makita din sila. Kung tutuusin, minsan na niyang ikinasal si Tyler at sila ang kanyang mga dating biyenan. Naglakad si Leonard na puno ng paghamak nang makita niyang mayabang si Hailey. Hailey, napunta na sa ganoong kalagayan ang mga Camden. Bakit ang yabang mo pa rin? Tinanong na ng asawa ko ang mga Huxley tungkol dito
at sinabi nila na wala kang nakuha kahit isang sentimo sa hiwalayan niyo ni Kaiden. How dare you compete with Mr. Dunn in terms of wealth? Ano bang meron ka ngayon bukod sa anak ni Jordan? Oh, tama, ang kanyang anak ay isang anak na babae, hindi isang lalaki na nagpapalala pa nito. Narinig ko na sa mga kilalang pamilya, ang mga babaeng tagapagmana ay hindi kwalipikadong magmana ng anumang mga ari-arian. Ha, bagay ka talaga. Nagawa mong ipanganak ang isang pares ng kambal na isinilang sa magkaibang ama. I'm so thankful na hindi na kayo kasal ni Tyler. Tila dumating din sina Leonard at Rosie upang kutyain ang mga Camden, tulad ni Ryan. Sa nakaraang kasal nina Tyler at Hailey, sinabi ni Hailey kay Tyler na ayaw niyang pakasalan siya at pagkatapos ay tumalon sa mga bisig ni Jordan. Iyon ay isang ganap na kahihiyan sa Collins. Bukod dito, dahil kay Hailey, ang mga Collin ay nabawasan mula sa isang nangungunang pamilya tungo sa isang pangatlong antas ng pamilya. Nang makita ni Hailey ang dalawa, hindi siya nangahas na maging masyadong mayabang dahil alam niyang dehado siya. Sabi niya, Tito Leonard, Tita Rosie, dahil hindi na kamag-anak ang pamilya natin at hindi ka naimbitahan sa baby shower ng mga anak ko, bakit ka dumating? Tumahol si Leonard, hindi rin kami nandito para dumalo sa party. Nandito tayo para hanapin si Jordan. Natigilan sandali si Jordan na nakaupo sa itaas nang marinig ang mga salitang iyon. Hanapin mo si Jordan? Ano ang hinahanap mo sa aking dating asawa? Tanong ni Hailey. Nagsimulang mabalisa si Leonard. Matagal ko nang hindi nakontak ang anak ko. Gusto kong tanungin si Jordan kung pinatay niya ang anak ko, si Tyler. Kung papatayin niya ang anak ko, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Kumulot ang noo ni Hailey at sinabing, ano naman ang kinalaman ng dati kong asawa kung hindi makontak ang anak mo? Kahit na may nangyari talaga sa anak mo, kaya mo bang harapin ang dati kong asawa? Sobra-sobra mo ang sarili mo. Sinabi ni Rosie, Hailey, hindi namin kailanman nais na harapin si Mr. Steele at alam naming hindi namin magagawa. Gusto lang naming itanong kay Mr. Steele kung alam niya kung nasaan ang anak ko. To be honest, si Tyler ay naging isang ama sa isang pares ng anak na babae at lalaki din 2 buwan na sila at sinusubukan naming ipaalam sa kanya ang balita. Bahagyang nagulat si Jordan nang marinig na naging ama na si Tyler. Sa silid, medyo nataranta si Salvatore. Hindi tama yan. Hindi ba nakastraight na natin si Tyler Collins? Sabi ni Pablo, hindi mo ba narinig na sinabi ng nanay ni Tyler na ang kanyang mga anak ay ipinanganak na mas maaga ng 2 buwan kaysa sa anak ni Mr. Jordan? Ang kanyang mga anak ay dapat na ipinaglihi bago yon. Tumawa si Salvatore at sinabing, kung ganoon, maswerte si Tyler Collins. At least, 2 ang anak niya, unlike Kaiden Huxley. Haha, hindi na siya magkakaanak ulit sa buhay na ito. Tiningnan ni Jordan si Rosie sa pamamagitan ng mga surveillance camera at hindi niya maiwasang maalala ang oras ng kumanta siya para sa kanya sa buong gabi. Mula noon, alam na ni Jordan na ang babaeng ito ay matapang at maparaan at tiyak na hindi siya simpleng babae. Itinuring niya na ang mga anak ni Tyler ay malamang na resulta rin ng pagsasaayos ni Rosie. Sabi ni Jordan kay Pablo, Pablo, sabi mo na huli mo si Tyler sa Thailand. Anong ginagawa niya doon? Sinabi ni Pablo, mukhang naghahanda siyang sumailalim sa isang operasyon sa pagbabago ng kasarian at nagpasya na siyang bugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay doon. Hahaha, talaga? Tumawa si Salvatore. Sinabi ni Jordan, bigyan ng isa pang tawag si Tyler at sabihin sa kanya na siya ay ama ng 2. Bagamat pinarusahan na ni Jordan si Tyler, nakikiramay pa rin siya sa mga magulang ni Tyler nang makita niya sila ngayon. Kaya naman, gusto niyang bigyan sila ng pabor. Sa loob ng bulwagan, sinabi ni Hailey, ang Jordan ay wala sa Orlando. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magiging napakatahimik ng handaan ngayon? Sa katunayan, si Jordan na ngayon ang pinakasikat na negosyante sa mundo ng negosyo. Kung maghahagis siya ng baby shower para sa kanyang mga anak, tiyak na milyon-milyong tao ang mag-agawa ng pagkakataong makadalo dito. Naglabas si Rosie ng 2 pulang pakete at sinabing, kung gayon, maaari ba tayong kumain dito bago tayo umalis? Narito ang isang maliit na pasasalamat mula sa amin sa iyong anak na lalaki at anak na babae. Hindi niya akalain na may inihanda si Rosie na pera para sa mga anak ni Hailey. Kinuha ito ni Hailey at sinabing, pakiusap, maging komportable kayo. Salamat. Hindi napigilan ni Rosie na maglakad muli patungo sa 2 bata at sinulyapan ang mga ito, anak mo ito, tama.
Sa tingin ko ay napakahawig niya si Mr. Steele, lalo na ang kanyang mga mata. Natigilan sandali si Jordan matapos marinig ang sinabi ni Rosie. Kahangahangang babae. Hindi ko man lang maitago sa kanya. Nang marinig iyon ni Hailey ay labis din siyang nabigla dahil hindi niya inaasahan na masasabi pa ni Rosie ang mga ito kahit na mga sanggol pa lang sila. Siyempre, kay Jordan ang baby boy, pero ang purpose ng baby shower ngayon ay para ipakita na kay Jordan ang baby girl. Sabi ni Hailey, Tita Rosie, Camden ang apelyido ng anak ko, hindi Steele. Kung marinig ni Jordan na sinasabi mo na kahawig niya ang bata, baka magalit siya. Mabilis na humingi ng tawad si Rosie, paumanhin, pasensya na, mali ako. Hindi na naglakas loob si Rosie na magbulalas muli ng kalokohan at umupo sa isang mesa kasama si Leonard. Pagkadating nilang dalawa, nagsidatingan ang mga bisita para magbigay ng regalo, pero para kay Lee lang ang dala nila at hindi kay Luke. Halatang nandoon sila para kay Jordan. Gayunpaman, umalis sila pagkatapos iharap ang mga regalo, at walang nanatili para kumain o minom dahil sa takot na masaktan si Jordan. Ngayon, alam ng lahat na ang mga Camden ay nagalit kay Jordan, at ang baby shower ay ginanap mayon ng mga Camden. Kaya naman, lalaban sila sa Jordan sa pamamagitan ng pagdalo dito. Ang Camdens ay nagsagawa ng 2 baby shower, isa sa hapon at isa sa gabi. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang mga bisita. Inutusan ni Jordan ang kanyang mga subordinates na imbestigahan ang ilang mga tao na dumating upang magbigay ng mga regalo, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Nang makitang alas negatibo 9 na ng gabi, nag-impact na rin ang mga Camden. Handa na silang umalis sa hotel na tinapos ang pagdiriwang. Gayunpaman, walang nakuha si Jordan. Hindi kaya maakit ang atensyon ng lalaking yon sa baby shower ng mga Camden? Hindi kaya wala siyang pakialam kung buntis si Hailey sa anak niya o hindi? Habang nagmumuni-muni si Jordan ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Professor Gunn mula sa Paternity Test Center ng New York City Medical College. Nang makita niyang si Professor Gunn ang tumatawag, medyo nagulat si Jordan, ngunit mabilis niyang sinagot. Professor Gunn. Mr. Steele. Halatang nag-aalala at naguguluhan ang boses ni Professor Gunn. Mr. Steele, ang galing mo talagang manghula ng mga bagay-bagay, bulalas ni Professor Gunn habang mabigat ang paghinga. Tinanong ni Jordan, ano ang mali? Sinabi ni Professor Gunn, pagkaalis ko ngayon sa trabaho, magdadrive na sana ako pauwi, pero pagpasok ko pa lang sa kotse, dinala ako ng nakamaskara na nagtanong patungkol sa inyo ng anak ni Hailey. Anong sabi mo? Tanong ni Jordan. Sinabi ni Professor Gunn, ginawa ko ang itinuro mo, Mr. Steele. Nung una, tikom ang bibig nila at sinabing hindi nila basta-basta mabubunyag ang sikreto ng iba. Kinalaunan, tinakot pa nila ako ng kutsilyo, kaya sinabi ko na ang baby girl ay anak mo at ang lalaki ay hindi. Ngumiti si Jordan. Talaga, ito ay tulad ng inaasahan ko. Hanggat naakit ng baby shower ang atensyon ng lalaking iyon, tiyak na sisikapin ng lalaki na alamin ng malinaw kung sa kanya nga ba ang baby boy. Magaling, puri ni Jordan. Nakaramdam pa rin ng kaunting takot, nagtanong si Professor Gunn, Mr. Steele, babalik ba siya para harapin ako? Natatakot ako. Ngumiti si Jordan at sinabing, huwag kang mag-alala, umuwi ka na lang ng may kapayapaan sa isip, Professor Gunn. Hindi na siya dapat gumawa ulit ng gulo para sa'yo. Pagkababa ng telepono, agad na inutusan ni Jordan sina Pablo at Salvatore, nakuha na ng taong iyon ang pain. Ipaalam sa iyong mga tauhan na kumilos ayon sa plano at maghanda upang hulihin ang taong iyon. Tuwang-tuwa sina Pablo at Salvatore. Naglagay sila ng malaking bitag sa Orlando para hulihin ang lalaking iyon. Pagkalipas ng alas 10 ngayong gabi, mapupuno na ang lahat ng taksi at Uber sa Orlando ng mga subordinate ni Jordan. Hanggat ang lalaking iyon ay pumara ng taksi o nagmamaneho sa kalsada ngayong gabi, siya ay maagaw ng mga tauhan ni Jordan. Bukod dito, nahulaan ni Jordan na malamang napupunta ang lalaki sa lugar ni Hailey. Kaya naman, tahimik din siyang pumasok sa kanyang mansyon pagkabalik ni Hailey sa Rose Garden Villa. Kahit si Hailey ay hindi alam. Kasabay nito, matagal nang inayos ni Pablo at ng iba pa ang kanyang mga tauhan na manatili sa Rose Garden Villa. Ang mga bodyguard at gwardiya doon ay pawang mga kababata niya. Inihanda na ang lahat at hinihintay na lang nila ang lalaki na kumuha ng pain. Alas negatibo 12 ng gabi, pinatay ni Hailey ang mga ilaw ng kwarto sa ikatlong palapag at nagsimulang matulog. Nabalot ng kadiliman at katahimikan ang buong villa.
Sa loob ng dalawang magkasunod na oras, walang gumagalaw sa loob at labas ng villa. Gayunpaman, noong 2 ang anak ni Hailey, si Lee, ay biglang umiyak. Simula nang maging ina siya, hindi na nakatulog ng maayos si Hailey sa gabi. Nang marinig niya ang mga tunog ng pag-iyak, binuksan niya ang lampara sa gilid ng kama, at isang mahinang liwanag ang nagsimulang sumikat sa kwarto sa ikatlong palapag. Nang makita niyang umiiyak ang kanyang anak, agad niyang niyakap ang kanyang anak at hinikayat, "Babe, bakit ka umiiyak sa kalagitnaan ng gabi? Tignan mo ang mahimbing na tulog ng kapatid mo. Napakaiyakin mo. Alam ng Diyos kung ito ay dahil sinundan mo ang iyong ama." Tumingin si Hailey sa kanyang anak na babae at subconsciously naisip ang kanyang biological ama. Nagtataka ako kung ano ang kalagayan ng lalaking iyon ngayon. Habang nag-iisip siya, biglang naramdaman ni Hailey ang simoy ng hangin. Mahigpit na nakasara ang bintana. Bakit nagkaroon ng hangin? Mabilis na dumunggaw si Hailey sa labas ng bintana, para lang mabigla. Isang figura ang biglang bumasag sa bintana at tumalon mula sa labas. Sa sobrang takot ni Hailey ay napasigaw siya agad. Gayunpaman, muling nangyari ang pamilyar na eksena. Pagkaakyat ng figura ay mabilis itong tumakbo palapit kay Hailey at niyakap ito mula sa likuran. Sabi niya, "Lele, huwag kang sumigaw. Ako ito." Lumingon si Hailey para tingnan at nakita niya ang itsura ng lalaki gamit ang liwanag mula sa bedside lamp. Ang lalaking ito ay ang biolohikal na ama ng kanyang anak na babae. Bagamat hindi natatakot si Hailey, mas lalo siyang nabalisa. "Ikaw pala? Bakit ka nandito?" Niyakap ng lalaki si Hailey at hindi napigilang halikan. "Honey, 1 taon na kitang hindi nakikita. Ang ganda mo pa rin gaya ng dati. Na-miss mo ba ako?" Malamig na yumuko si Hailey at sinubukang kumawala sa pagkakayakap niya, ngunit hindi nagtagumpay dahil makapangyarihan siya. "Lele, trust you to have the cheek to ask that question. Alam mo ba kung gaano katindi ang kalagayan ko ngayong naghiganti sa akin ang aking dating asawa? Malapit nang malugi ang mga kamden ngayon." Walang simpatya ang lalaki kay Hailey at hinaplos ang maselang mukha nito habang sinasabing, "Di ba binigyan kita ng $150 million? Hindi mahalaga kung malugi ang pamilya mo basta mayaman ka." Sabi ni Hailey, "Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa akin? Sabi mo bibigyan mo pa ako ng $150 million kung manganak ako ng isang baby boy." Tumawa ang lalaki at sinabing, "Siyempre naalala ko. Talaga bang nagsilang ka ng isang lalaki para sa akin?" Itinuro ni Hailey ang natutulog na sanggol at sinabing, "Ito ang anak mo." Hindi napigilan ng binata ang pagtitig sa maliit na sanggol at sumilay sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti. "Haha, not bad, kamukha ko siya. Siguradong matutuwa ang mga magulang ko kapag nalaman nila." Aabot na sana ang binata para buhatin ang sanggol, ngunit pinigilan siya ni Hailey. "Huwag mong hawakan ang anak ko. Anong gusto mo?" Sabi ng binata, "Dahil anak ko siya, syempre, kailangan ko siyang ilayo. Nandito ako ngayon para kunin ang anak ko." Nang marinig niyang kukunin na sila ng anak ni Jordan, bigla niya itong pinigilan. "Hindi, anak ko siya, hindi mo. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko." Kumpiyansa na umiti ang binata at nagtanong, "Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako?" Alam ni Hailey na ang lalaking ito ay marunong sa martial arts, tulad ni Jordan. Kaya naman, hindi man lang siya matatalo ng mga ordinaryong lalaki, lalo pa ang isang mahinang babae na tulad niya. Sinabi ni Hailey, "Maaari mong isama ang iyong anak, ngunit kailangan mong bigyan ako ng $150 milyong bago mo gawin." Kailangan ni Hailey ng pera ngayong nasa bingit na ng bangkarota ang mga Camden. Kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito para humingi ng pera. Sinabi ng binata, "Bibigyan kita ng $150 milyong, ngunit kailangan kong isama ang aking anak para sa paternity test. Kapag napatunayang anak ko talaga siya, bibigyan ko talaga kayo ng pera. Alam mo naman ang family background ko. Ang $150 milyon lamang ay wala sa akin. Hindi na ako babalik sa sinabi ko." Pagkasabi noon ay naghanda na ang binata na umalis kasama ang sanggol sa kanyang mga bisig. "Hoy!" Biglang tawag ni Hailey sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay namumungay sa ibabaw at siya ay sinabing mapanlinlang, "Wala ka talagang puso. 1 taon na tayong hindi nagkikita at dumaan ako sa 10 buwan ng pagbubuntis para ipanganak ang iyong anak. Gayunpaman, dinadala mo siya nang hindi man lang ako tinitingnan.
Nang makitang masungit si Hailey, ibinaba ng lalaki ang sanggol at hindi napigilang lumapit muli kay Hailey. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inamoy ang amoy niya. Ang bango mo. Ito ang Chanel No. 5 na pabango na pamilyar sa akin. Lumingalinga muli ang lalaki at sinabing, ang mga kagamitan dito ay nakakagulat na kapareho ng pagdating ko rito dati. Aalalahanin ko ang mga masasayang pagkakataon na naranasan natin noong isang taon. With that, sinuntok ng lalaki si Hailey. Sa mismong sandaling ito, sinipa ni Jordan ang pinto ng kwarto, nakahiga si Jordan sa pagtambang sa villa at matagal nang naghihintay. Pagkasipa ng pinto ay agad na binuksan ni Jordan ang ilaw ng kwarto. Naaninag nito ng malinaw ang hitsura ng lalaki. Unlike what Hailey said, hindi siya katamtaman na lalaki pero napakagwapo na medyo feminine charm. Mahaba rin ang buhok niya at hindi buzzcut. Siyempre, posibleng nagpa-buzzcut siya noong nakaraang taon at nagpatubo lang ng buhok ngayong taon. Nakita ni Jordan na medyo pamilyar ang hitsura ng lalaki, ngunit hindi pa talaga niya ito nakilala. Ang taong ito, masyadong, ay hindi maaaring maging kaaway ni Jordan. Jordan? Nang makita ng lalaki si Jordan ay halatang natigilan ito at nagulat sa biglang pagsulpot ni Jordan, kaya agad itong bumangon sa kama. Tinignan ni Jordan ang lalaki na may malamig na tingin at walang awa na bumulalas, ngayon ang araw na mamamatay ka. Ang binata ay halos kasing edad ni Jordan, at masasabi ni Jordan sa isang sulyap na siya ay isang mayamang tagapagmana rin ng ikalawang henerasyon. Dahil na-provoke niya si Jordan, walang dahilan para bitawan siya ni Jordan. Gayunpaman, hindi na alarma ang binata, at nakangiting bumulalas, hindi na ako interesado kay Hailey Camden, paalam na. Pagkasabi noon ay sinubukang abutin ng binata para buhatin ang anak ni na Jordan at Hailey. Dapat may death wish ka. Mabilis na tinanggal ni Jordan ang relo sa kanyang kaliwang pulso at mabilis na tumakbo patungo sa lalaki. Kung ang lalaking ito ay dumiretso sa bintana at umalis sa unang segundo nang makita niya si Jordan, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas dahil mabilis siyang umakyat sa ikatlong palapag. Gayunpaman, ang lalaking ito ay masyadong mapagmataas na gusto niyang buhatin ang sanggol sa harap mismo ng Jordan. Sobra talaga ang pagpapahalaga niya sa sarili niya. Hindi mo man lang maiiwan ang sarili mo at gusto mo pa ring isama ang sanggol. Gayunpaman, laking gulat ni Jordan, nang lumipad ang relo at hahawakan na sana ang mukha ng lalaki, mabilis na inabot ng lalaki ang braso nito at hinarangan ito. Ano? Nagulat si Jordan sa bilis ng reaksyon ng lalaki. Sa pangkalahatan, hindi mahuhuli ng mga ordinaryong tao ang mga bagay na itinapon ni Jordan. Gayunpaman, pagkatapos ihagis ang relo, si Jordan ay hindi na natiling walang ginagawa at sa halip ay naabutan upang umatake. Bang! 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 Dalawang suntok at isang sipa ang ginawa ng lalaki mula kay Jordan, na napakabilis ng mga pag-atake na hindi na kayang buhatin ng lalaki ang sanggol. Damn it! Galit na galit ang lalaki. Pero mas nabigla si Jordan sa pagpapaubaya ng lalaki dahil hindi ito napatumba sa mga suntok at sipa na ibinato nito. Halos maloko si Jordan sa medyo bastos na itsura ng lalaki. Bagamat medyo pambabae ang hitsura niya, ang kanyang katawan ay napakatoned at halatang sanay siya sa martial arts. Hindi naglakas loob na maging pabaya si Jordan at patuloy siyang sinipa. Bang! Sinipa ni Jordan ang lalaki sa bintana, pagkatapos ay diretsong tumalon pababa mula sa bintana. Lumapit si Jordan sa bintana at nakita ang lalaki na lumapag sa isang napaka-standard at ligtas na posisyon sa landing. Pagkatapos ay gumulong-gulong siya sa lupa bago bumangon. Ang kanyang mga kilos ay mukhang makinis at tuloy-tuloy. Siya ay sanay at hindi man lang nasugatan. Nasa unang palapag ang lalaki, nakatingin kay Jordan sa ikatlong palapag. Natawa siya at napabulalas, Jordan, medyo sanay ka, eh. Sa kasamaang palad, nagmamadali ako ngayon. Aabuso kita sa ibang araw. Pagkasabi noon ay gustong umalis ng lalaki ng mabilis. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lang siya nang biglang lumiwanag ang dose-dosenang maliwanag na ilaw sa madilim na patio ng villa. Sila ay walang iba kundi ang mga tauhan ni Pablo. Ile! Malamig na yumuko si Jordan sa panghahamak. Itong dude na ito ay talagang makakaalis na siya. Kung walang tinambangan sa labas, lumundag na sana si Jordan kasama niya sa halip na mahinahong makinig sa pagmamayabang niya. Tumalikod si Jordan, handang bumaba para linisin ang kalat.
Naisip niya na dapat ay nahuli na ng mga tao ni Pablo ang lalaki sa pagbaba niya ng hagdanan. Jordan, takot na takot ako. Salamat sa Diyos at nandito ka ni. Gayunpaman, hinawakan ni Hailey ang kamay ni Jordan. Ngumisi si Jordan, natatakot. Hindi ko masabi na natatakot ka. Sinabi mo sa akin noon na hindi gwapo o pangit ang taong ito at ordinaryo lang siyang mukhang lalaki. Ha, ang gwapo niya para sumali sa America's Next Top Model. Kinagat ni Hailey ang kanyang labi at sinabing, well, natakot lang ako na magsiselos ka. At sa tingin ko hindi talaga siya gwapo. Ayoko sa mga lalaking naka-makeup at naka-earrings. Hindi man lang siya 1/10 kasing gwapo mo, Jordan. Yun hindi ako maniniwala sa isang salita na sasabihin mo. Tinabig ni Jordan ang kamay ni Hailey at naglakad. Medyo nag-aalala rin si Hailey, kaya lumapit siya sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ang lalaking may magandang facial features ay kumpiyansa pa ring nakangiti sa kabila ng napapaligiran ng dose-dosenang tao. Great, Jordan Steele, kaya alam mong darating ako at tatambangan ako dito, bulong ng lalaki sa sarili. Sa di kalayuan, sinigawan siya ni Salvatore, lumuhod ka kaagad at tumahimik ka. Tumawa ang lalaki at sumigaw, gusto mo lumuhod ako? Iyong maliliit na fries ay hindi kwalipikado. Agad na naglabas ang lalaki ng isang khaki green na bote mula sa kanyang bulsa, hinila ang singsing at mabilis na inihagis kay Salvatore at sa iba pa. Mag-ingat kayong lahat. Sumigaw si Salvatore na iniisip na ito ay isang granada, ngunit sa katunayan, ito ay isang bomba ng usok. Patuloy na tumataas ang dilaw na usok sa venue, mabilis na kumalat kaya namangha sila. Pagbaba ni Jordan ay gulo-gulo na ang mga nasasakupan niya at walang humpay na umuubo. Nagawa ni Pablo na makaalis sa usok at aksidenteng nabangga si Jordan. Paumanhin, Mr. Jordan. Tinanong ni Jordan na saan siya. Sabi ni Pablo, kakalabas lang ng pump na yon ng smoke bomb at dapat nakatakas na siya ngayon. Pero don't worry, nasa labas ng villa lahat ng mga subordinates namin. Hindi siya makakatakas. Okay. Matagal nang inilatag ni Jordan ang lambat. Hindi niya lang inaasahan na ito ay gagamitin. Akala niya ay sa kwarto na niya ito haharapin. Paalala ni Pablo, may dalang smoke bomb ang taong ito at maaaring may iba pang arma sa kanya. Hindi simple ang pagkakakilanlan ng batang ito. Pahayag ni Jordan, hindi rin ordinaryo ang kanyang kakayahan. Dapat ay gumugol siya ng oras sa hukbo. Utasan ang mga tao sa labas na harangan ang magkabilang dulo ng kalsada sa labas ng villa. Sa sandaling ito, matagumpay na nakalabas ng villa ang lalaki na may masayang ekspresyon sa mukha. Ha, Jordan Steele, gusto mo akong dakpin? Alam ng Diyos kung nasaan ka noong nakikipaglaro ako sa mga leopardo sa disyerto. How dare you call me a punk? Bastard, tuturuan kita ng mahirap na leksyon sa susunod. Sabi ng lalaki na may nakitang sasakyan na dumaan, mabilis niyang inabot ang kamay para pigilan ito. Pagkahinto ng sasakyan, kinalagkad ng lalaki ang driver palabas. Hoy, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta kaya kitang ihatid doon? Sabi ng driver. Ang magandang lalaki ay may hindi kapani-paniwalang lakas, at inihagis niya ang driver ng direkta sa tabing kalsada. Hindi mo kailangang magmaneho. Hanapin mo ang iyong sasakyan sa loob ng 20 minuto. Pinaandar ng lalaki ang sasakyan at mabilis na tumakas. Napagtanto niya na ang kalsada sa kanyang harapan ay naharang ng isang hilera ng mga sasakyan matapos ang pagmamaneho ng wala pang 1 minuto. Damn it! Pati ang daan ay nakaharang. Jordan Steele, ang lakas ng loob mo. Mabilis na tumalikod ang lalaki at gustong tumawid mula sa kabilang dulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, higit sa 100 mga kotse ang sabay-sabay na lumapit sa lalaki na nakapalibot sa kanyang sasakyan. Ngayon, wala nang paraan para makatakas siya. Wala pang 2 minuto, papunta na sina Jordan at Pablo dito sakay ng Cadillac Lady. Bumaba ng sasakyan ang binata at tumingin kay Jordan na may mayayabang na ngiti sa mukha ng isang mayayamang anak. Jordan, mukhang matagal mo nang pinag-iisipan na akitin ako ngayon. Sigurado ka na darating ako para buhatin ang bata, di ba? Tumingin si Jordan sa kanya at nagtanong, pumupunta ka ba dito mag-isa, o dapat ba akong kumuha ng magdadala sa iyo dito? Napangiti ang binata at sinabing, siguro hindi mo talaga iniisip na mahuhuli mo ako ng ganito, di ba? Hindi ako isa sa mga talunan mula sa mayayamang pamilya na karaniwan mong nakakasalamuha. Ang iyong pamilya ay medyo bagay.
Nag-deploy ka ng napakaraming tao at napakaraming sasakyan para lang mahuli ako. Buti na lang, hindi rin ako ganoon kababa. Ang tunog ng isang helicopter ay biglang dumating mula sa malayo, at maya-maya, isang itim na helicopter ang lumitaw sa kalangitan. Naramdaman agad ni Jordan na may mali. Lumipad ang helicopter sa napakababang altitude, at maya-maya, isang arrow ang lumipad palabas mula sa helicopter. Tumpak na tumama ang arrow na ito sa mga sasakyang humaharang sa binata. Pagkatapos, sa isang malakas na putok, ang mga sasakyang humaharang sa lalaki ay agad na naging mga durog na bato. Kalokohan! Natigilan ang lahat ng tao sa pinangyarihan. Tumawa ang lalaki at sinabing, Jordan Steele, aalis na ako at hindi mo na ako mahuhuli. Hindi mo malalaman kung bakit ko ito ginagawa. Haha, gusto ko habang buhay kang mabuhay sa sakit, hahaha. Bumalik ang lalaki sa loob ng sasakyan at mabilis na pinaandar. Habulin mo siya. Sumigaw si Salvatore, ngunit nang sila ay gagalaw, isa pang palaso ang pinaputok sa kanilang direksyon. Sinundan ito ng isa pang malakas na putok at agad na tumalsik ang mga sparks kung saan-saan. Mr. Jordan, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi ka panipaniwala. At saka, may helicopter sila at walang paraan na matatalo natin sila. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Pablo. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Hinding-hindi siya papayag na may mag-provoke sa kanya ng ganito at lumayo. Nakastraighted si Tyler dahil natulog siya kay Hailey. Si Kaiden ay nakipag-ugnay kay Hailey, kaya siya ay naging baog. Ang lalaking ito, na nagbuntis kay Hailey at naging ama ng anak ni Hailey, ay mas masahol pa. Gayunpaman, mayroong isang helicopter na tumutulong sa lalaking iyon na manatiling malapit sa sitwasyon, kaya walang paraan na magagawa nila ito. Biglang may naisip si Jordan. Ege! Ito ang Aethys shuttle na dati niyang hiniram kay Elon Musk para tulungan si Arnold. Dahil utang ng Musk ang steals ng maraming pera, hindi pa ibinalik ni Jordan ang sasakyang panghimpapawid. Sa halip, patuloy niyang tinawagan si Jordan upang hilingin itong muli dahil ang shuttle ay nagkakahalaga din ng maraming pera at may mahusay na pag-andar ng camouflage bilang karagdagan sa napakahusay nitong kakayahan sa paglipad. Ito ay higit pa sa isang imitasyon ng pisikal na anyo ng isang ise. Ile, paano kung may helicopter ka? May ili ako. Ang AK ay itinago ni Jordan sa underground warehouse ng Rose Garden Villa. Kaya naman, mabilis siyang bumalik sa villa at pinaandar ito. Mr. Jordan, hayaan mo akong gawin ito. Sinimulan ni Pablo. Sinabi ni Jordan, hindi mo alam kung paano kontrolin ang sasakyang panghimpapawid na ito. Kaya ko naman mag-isa. Sabihin sa lahat ng mga kampon sa harap para ipaalam sa akin ang kanyang posisyon. Hindi nagtagal, pinalipad ni Jordan ang sasakyang panghimpapawid na hugis like sa kalangitan sa itaas. Bilang isang inapo ng steals, ang pagkuha ng mga kasanayan tulad ng pagmamaneho at pagpapalipad ng eroplano ay ipinag-uutos upang mabilis na mapalipad ni Jordan ang sasakyang panghimpapawid na ito. Ang mga nagmaneho o sumakay sa isang Tesla electric car ay makakahanap ng marami sa mga panloob na tampok ng sasakyang panghimpapawid na ito na medyo magkatulad. Ang control, interface, at digital na screen ng sasakyang panghimpapawid ay halos kapareho sa mga sasakyan ng Tesla. Pinalipad ni Jordan ang iile at hindi nagtagal ay ikinulong ang lalaki. Kasalukuyang nagmamaneho ang kotse sa 100 kilometro na hindi maihahambing sa hugis like na sasakyang panghimpapawid ng Jordan. With a whoosh, pinaandar ni Jordan ang AK sa harap ng sasakyan ng binata. Damn! Napatalo ng lalaki sa gulat at mabilis na pinara ang preno. Bang! Bumangga ang sasakyan sa sasakyang panghimpapawid ni Jordan, dahilan para malabas ang lahat ng airbag. Naranasan din ng lalaki ang napakalaking impact ng banggaan sa sasakyan at nahimatay. Makalipas ang 20 minuto, sa underground warehouse ng Rose Garden Villa, sinaboy ni Salvatore ang isang palanggana ng malamig na tubig sa mukha ng binata. Sa sandaling ito, ang binata ay nakatali sa upuan, na ang lahat ng kanyang mga paggalaw ay limitado. Ang lalaki ay nagmamaneho ng humigit kumulang 1-0 again o higit pa, at wala siyang seatbelt sa sandaling nabangga ang sasakyang panghimpapawid ni Jordan. Isang ordinaryong tao na lang siguro ang dadalhin sa ospital, pero maganda ang tolerance ng lalaking ito. Ang palanggana ng tubig ay nakapagpatino na sa kanya. Pagkarating niya, ang una niyang nakita ay si Jordan. Si Jordan ay nakaupo sa tapat niya, humihitit ng sigarilyo at nakatingin sa kanya.
Jordan. Muling tinawag ng lalaki ang kanyang pangalan. Sabi ni Jordan, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Anong awayan mo sa akin? Umubo ang lalaki at saka tumawa habang sinasabi, wala akong laban sa'yo. I purely took like to your pretty wife, kaya pinaglaruan ko siya. Ano ang big deal? Smack! Sinampal ni Salvatore ang lalaki sa kanyang mukha. May death wish ka. Inihagis ni Jordan ang sigarilyo sa lupa at malamig na sinabing, kastahin mo siya. Agad na kinuha ni Salvatore ang kanyang kutsilyo. Sa pagkakataong ito, tumigil sa pagtawa ang lalaki at agad na nagpanik. Jordan Steele! Sigurado ka bang maglakas loob kang hawakan ako? Isa ako sa mga Howard mula sa ISI. How dare you touch me? Hindi masyadong pamilyar si Jordan sa mga pamilyang ito sa bansa, kaya tumingin siya kay Pablo at nagtanong, sila ba ang isang malaking shot? Sumagot si Pablo, ang mga Howard ay kasing sikat ng mga Huxley. Oh, pakiusap. Ngumisi ang lalaki. Ang mga Huxley mula sa New York ay wala. Hindi sila karapat-dapat na ikumpara sa mga Howard. Madali kong durugin ang mga walang kwentang iyon, sina Kaiden at Shane Huxley, hanggang sa mamatay. Tiningnan ni Jordan ang sayo ng pamilya Howard at sinabing, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na hawakan ka dahil isa ka sa mga Howard? Alam mo ba kung sino ako? Humalakhak ang binata at napabulalas, syempre gusto ko. Ikaw si Jordan Steele, ang ikatlong henerasyong sayo ng Steeles. May 7 ina po sa iyong henerasyon, at ikaw ang pangatlo sa linya. Mayroon kang 2 nakatatandang kapatid na lalaki, at 4 na nakababatang kapatid na babae. Laking gulat ni Jordan nang marinig na malinaw na ang pagkakaintindi ng binata sa kanyang mga kapatid. Patuloy ng lalaki, hindi lang iyon. Alam ko rin na ang pangalan ng iyong lolo ay Charleston Steele, at ang iba pa sa iyong pamilya ay nakatira na ngayon sa Hampstead, England. Namangha muli si Jordan dahil ang mga Steele ay isang misteryosong pamilya na hindi alam ng marami. Hindi man lang alam ng maraming tao sa bansa ang tunay na pangalan ng kanyang lolo, lalo na kung saan nakatira ang kanilang pamilya. Gayunpaman, ang taong ito ay nakakagulat na napakaraming alam tungkol sa pamilya ni Jordan. Agad na tinawagan ni Jordan ang kanyang lolo. Lolo, natagpuan ko ang biolohikal na ama ng anak ni Hailey. Isa siya sa mga Howard mula sa ISI, at halos kasing edad ko lang siya, ulat ni Jordan. Malungkot na tanong ni Charleston, siya ang ikatlong henerasyong sayon ng Howard. Kung tama ang pagkakaalala ko, may 2 sayon sa ikatlong henerasyon. Ang isa ay pinangalan ng Brad Howard, at ang isa ay si Alex Howard. Lolo, may away ba tayo sa pamilya nila? Alam ng batang ito ang lahat tungkol sa ating pamilya, pati na kung saan ka nakatira ngayon. Sa tingin ko, hindi natin siya dapat buhayin. Malamig na sabi ni Jordan na may bakas ng murderous aura sa kanyang mga mata. Nagulat siya, nagmamadaling sinabi ni Charleston, Jordan, wala kang gagawin sa kanya. Ano? Matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo, sinabi ni Jordan, bakit? Lolo, alam ng batang ito ang aking pagkakakilanlan, at natulog pa siya sa aking asawa. Halatang gusto niyang ipahiya ang Steeles. Dapat may sama ng loob sa atin ang mga Howard. Dahil napunta na siya sa mga kamay ko ngayon, hindi ko siya mapapatawad ng ganoon kadali. Sabi ni Charleston, Jordan, huwag kang pabigla-bigla. Ang mga Howard ay walang anumang galit sa amin, ngunit kung mayroon sila, sa palagay ko ay maaaring dahil ang iyong kapatid na lalaki, si Jamie, ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa mga estado. Huwag hawakan ang Howards. Kung talagang hindi mo kayang tiisin ang kahihiyan na ito at pakiramdam na kailangan mo siyang hawakan, bumalik ka kaagad sa England pagkatapos mong patayin siya, at huwag nang bumalik sa VS. Nang marinig ang mga salita ng kanyang lolo, gulat na tanong ni Jordan, ano? Hindi na ako makakabalik pa. Hindi inaasahan ni Jordan ang halagang babayaran sa pananakit sa taong ito. Hindi pa sinabi ng lolo ni Jordan ang mga salitang iyon. Napakalakas ba ng mga Howard? Hindi makapaniwala si Jordan. Sinabi ni Charleston, ang mga Howard ay may malalim na pinagmulan sa VIA, at dahil ang aming pamilya ay unti-unting umalis sa bansa, ang aming kapangyarihan doon ay hindi na maikukumpara sa mga Howard. Iba ang Howard sa Huxleys. Ang mga Huxley ay maaaring makitungo sa pera, ngunit ang mga Howard ay naiba. Bukod dito, noong gumawa ako ng mga pamumuhunan sa New York City ilang dekada na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng isang panig na relasyon sa pinuno ng Howards, at siya ang nagkusa na tulungan ako.
Maaari kong ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na ito at hilingin sa kanyang apo na humingi ng tawad sa iyo o magbigay ng ibang anyo ng kabayaran. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat at kailangan mo siyang patayin para mailabas ang iyong galit, makinig ka sa akin at umalis ka agad sa villa. Natahimik si Jordan dahil nasabi niya sa mga salita ng kanyang lolo na siya ay maingat sa mga Howard. Okay, nakuha ko. Binaba agad ni Jordan ang tawag. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas ang binata mula sa pamilya Howard at sinabing, "Haha, kumusta, Jordan? Dapat sinabi sa iyo ni Charleston Steele ang tungkol sa kapangyarihan ng aking pamilya, tama ba?" Hindi sa banggitin na si Charleston Steele ay wala sa VS ngayon. Kahit noong siya pa, karapat-dapat lang siyang dalhin ang sapatos ng mga Howard. Smack! Sinampal ni Jordan ang lalaki sa mukha. "Ikaw! How dare you hit me?" Hindi naglakas loob na maniwala ang lalaki. "Sinaktan ka? Gusto kitang patayin?" Kumuha si Jordan ng kutsilyo sa kamay ni Salvatore at itinutok sa mukha ng lalaki. "Ikaw sira ka. Charleston." Smack! Sinampal ulit siya ni Jordan. "Alex Howard, hayop ka. Hindi ka karapat-dapat na tawagin ang aking lolo sa kanyang pangalan." Galit na galit ang lalaki, ngunit wala siyang magawa. "Ang pangalan ko ay Brad Howard." Nagpaka-blind guess lang si Jordan, pero mali pala. Sabi ni Brad, "Jordan Steele, hindi ako naniniwalang maglakas loob kang patayin ako. Hindi ako mula sa isang maliit na pamilya tulad ng mga Huxley o mga Camden. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakatakas." Hinampas ni Jordan ng kutsilyo ang mukha ni Brad at sinabing, "Bavi won't dare to. Alam kong makapangyarihan ang pamilya mo sa villa. Sa karamihan, hindi na ako muling pupunta sa villa mula ngayon." Sa sandaling ito, biglang kinuha ni Salvatore ang kutsilyo mula sa kamay ni Jordan at sinabing, "Guro, hayaan mo akong gawin ito. Papatayin ko siya. Sa ganoong paraan, magiging maayos ka." Spit! Dinuraan ni Brad ang mukha ni Salvatore at napabulalas na ipaalam na ng mga kampon ko sa pamilya ko na pumunta ako dito ngayon. "Hanggat may nangyari sa akin dito," mananagot si Jordan Steele. "Jordan Steele, hindi ka makakataka sa pagkakataong ito. Kailangang mamatay kayong lahat kasama ko." Huminto si Jordan. Maaari niyang ilabas ang kanyang puot, patayin ang taong ito, pagkatapos ay tumakas sa England at hindi na bumalik muli. Ngunit paano naman sina Salvatore, Pablo at ang iba pa? Kung gusto ng mga Howard na maghiganti, wala sa kanila ang makakatakas. Lahat sila ay may mga asawa, mga anak at mga apo. Nang makitang nag-aalangan si Jordan, bigla itong inagaw ni Pablo sa kamay ni Salvatore at sinaksak si Brad sa hita. "Ah! Pablo Dalton, dapat nililigawan mo si kamatayan. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang iyong anak na babae ay nasa Thailand habang ang iyong anak ay nasa Singapore. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi makakatakas ang anak at anak mo." Sigaw ni Brad. Nagpanik si Jordan. Si Pablo ang kanyang pinakamakapangyarihang subordinate na hindi kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nakakagulat na alam ni Brad ang lahat tungkol kay Pablo, tulad ng likod ng kanyang kamay, kabilang ang kinaroroonan ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi natakot si Pablo. "Mr. Steele, maghihiganti ako sayo. Papatayin ko siya habang babalik ka kaagad sa England. Mananatili ako rito at lalabanan ang Howards hanggang sa wakas." Nang makita ang eksenang ito, maging si Salvatore ay medyo nag-alala. "Mr. Dalton, ang iyong anak na lalaki at anak na babae." Sabi ni Pablo, "Utang ko ang buhay ko sa Steeles. Ang aking mga anak at lahat ng mayroon ako ay ibinigay sa akin ng mga Steele. Hindi ako natatakot." Nang makita ang eksenang ito, labis din naantig si Jordan. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon katapat si Pablo. Masasabi niyang nag-aalangan si Jordan at ayaw niyang madamay sila, kaya nagkusa siya at sinubukang panindigan si Jordan. Sa sandaling ito, halatang medyo natakot din si Brad. Gayunpaman, sinabi ni Jordan, "Ibaba mo ang kutsilyo." "Mr. Steele," tumingin si Pablo kay Jordan. Umuwol si Jordan, "Sabi ko, ibaba mo ang kutsilyo. Kakalabanin ba ninyo akong lahat?" Agad na binawi ni Pablo ang kutsilyo sa katawan ni Brad. Tumingin si Jordan kay Brad at sinabing, "Hindi ko pa rin naiisip kung bakit ako tinatarget ng batang ito. Paano ko siya mapapatay ng ganoon kadali?" "Brad Howard, kung ayaw mong magdusa, just be honest.
Alam kong hindi mo natulog si Hailey dahil lang sa maganda siya. Napangiti si Brad at napabulalas, gusto mo bang malaman kung bakit? Masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mong lumuhod para sa akin. Karapat-dapat ka lang lumuhod para makinig. Sinaksak ulit ni Pablo si Brad sa hita. Ah! Pablo, tapos ka na. Puputulin ko ang anak mo at anak mo. Malakas na sigaw ni Brad. Matapos saksakin ng 2 beses ni Pablo, si Brad ay matigas pa rin ang ulo at mayabang. Mukhang hindi ubra sa kanya ang pakikitungo sa kanya sa mahirap na paraan. Lihim na nag-isip si Jordan. Pagkatapos, biglang sinabi ni Jordan, alisin ang tali sa kanya. Ano? Tanggalin mo siya. Mr. Jordan, gusto mo na ba siyang pakawalan? Nataranta si Pablo. Tumawa si Brad at sinabing, alam ng amo mo kung ano ang tama. Ano pa hinihintay mo, tanggalin mo ang lubid para sa akin? Walang choice si Pablo kundi kalasin si Brad. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, dahan-dahang bumangon si Brad. Bagamat dumudugo pa ang kanyang mga paa, ay tuluyan na niyang hindi ito pinansin. Siya ay isang matigas na tao. Lumapit si Jordan at tumawag, Mr. Howard, sinabi lang ng lolo ko na minsang tinulungan siya ng lolo mo. Sa pagkakataong ito, plano kong ibalik ang pabor sa iyong pamilya sa account ng aking lolo. Anong uri ng mga aktibidad sa paglilibang ang karaniwan mong gusto, Mr. Howard? Bungee jumping? Nag-ski? O nanonood ng mga konsyerto? Balak kong bigyan ka ng tiket. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, kapwa natigilan sina Pablo at Salvatore. Paanong kakausapin ng amo nila si Brad sa kababaang loob na paraan? Hindi lang Mr. Howard, niyaya pa niya itong lumabas, nag-aalok na i-reimburse sa kanya ang tiket. Napatawa si Brad at sinabing, gusto talaga akong yayain ni Jordan Steele, ang pinakabuong buo at namumukod tanging seon ng mga Steeles sa 3 henerasyon, para magsaya. Hahaha, hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito ang pamilya mo balang araw. Tinapik ni Brad ang balikat ni Jordan at sinabing, Jordan, hindi ako tulad ninyong mga playboy na araw-araw ay nagpapakasaya at nagtatampo. Hindi ko alam kung anong masaya. Paano kung may irerekomenda ka sa akin? Ang mga salita lang ni Brad ang gustong marinig ni Jordan. Umiti si Jordan at sinabing, paano kung pumunta ka sa kalawakan para magsaya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brad. Sa space?